Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng ABS-CBN News. Pahayag o babala ito ni Yusek Claire Castro sa mga tinaguriang BGC boys o yung mga ex-DPWH engineers, Bulacan, anong tawag ito? Bulacan BGC. Na napapabalita na bumaliktad na ang kanilang testimonya. Binabawi nila ang testimonya nila sa Blue Ribbon Committee hearing. So ito ang babala ni Auntie Claire Castro. Huwag po kayong magpaloko. Baka po lumabas na instead na kayo po ang maligtas dahil sa inyong mga katotohanang isiniwalat, kayo'y magamit at kayo pa ang mapunta sa kulungan at ang inyong itinuturo na sangkot ay sila ang makakalaya. Okay, so bali-balita ngayon, itong tatlong DPWH, ex-DPWH engineers, Alcantara, Hernandez, and Mendoza. Napapabalita na nirecant or binabawi na nila ang kanilang testimonya sa Blue Ribbon Committee hearing na kung saan idinadawit nila ang mga senador, tatlong senador at iba pa, mga opisyales sa gobyerno. Na unang nalaman natin dyan sa pamamagitan ng abogado ni Senator Joel Villanueva na may kopya na siya sa counter affidavit ni Henry Alcantara na binabawi niya yung sinabi niya sa Blue Ribbon Committee hearing at sa balita pati daw yung dalawa, si Bryce Hernandez at JP Mendoza, kaya nababahala na po ang Administrasyong Marcos. Una, ang Ombudsman, DOJ, nagpayag sila na hindi daw totoo yun, walang katotohanan. Si Senator Lacson at Senator Tito Soto sa Senado, nababahala na sila. Kaya napaaga tuloy ang schedule ng Blue Ribbon Committee hearing. Supposed to be January 26 pa mag-resume ang sesyon ng Senado, and most likely yun na rin ang pagsimula ng Blue Ribbon Committee hearing. Ni-schedule ni Senator Lacson January 19 Blue Ribbon Committee hearing kasi nga gusto nilang i-resolve yung issue na yun kung ano ba, nagbago na ba sila ng statements o hindi. Ito, si Mr. Ramon Tulfo, meron siyang post, Wild Imagination, na nakipagsabuatan kuno. Di umano, ang tatlong engineers kay BP Sara. Kasi, inaasahan nila na sa pagbaliktad ng kanilang testimonyo, maliligtas yung tatlong senador na isinangkot nila. Escudero, Jinggoy, and Villanueva, maliligtas. Kaya sa impeachment complaint laban kay BP Sara, makakaboto itong tatlong senador. Pabor kay BP Sara, ma-quit. At kung mananalo si BP Sara sa 2028, bibigyan daw sila ng executive clemency. Yun daw ang game plan. Yun daw ang sabuatan ng tatlong engineers at saka ni BP Sara according to Mr. Ramon Tulfo. Ang tanong, may katotohanan ba itong opinion, haka-haka, balita ni Mr. Tulfo? To me, never. Hindi gagawin yan ni BP Sara. Haka-haka lang yan. Imagination lang ni Mr. Ramon Tulfo. Hindi kailangan ng tulong ng tatlong BGC boys para manalo si BP Sara.
ituloy nila yung testimony nila, no problem. Mananalo at manalo si BP Sara sa kanyang impeachment case dahil sobra siyam. Kahit sabihin natin, maalis yung tatlong iyon, Escudero, Villanueva, mananalo pa rin si BP Sara sa kanyang laban sa impeachment. Kaya, imposible yung ganyang usapin o analysis ni Mr. Ramon Tulfo. Ang mas likely, ito, opinion ko lang ito, nabasa ko rin sa isang post, which I agree, na advice ng mga abogado nitong tatlong engineer, kung ituloy nila yung statement nila sa Blue Ribbon Committee, mabigat yung kaso nila, malversation, o kaya plunder, o kaya graft, non-bailable yung mga offense na yun. So, kung naisyuhan sila ng warrant of arrest dahil sa plunder o malversation, hindi sila makakapagpiyansa. Kulong sila diretso. O, yun ang iniiwasan nila. Kaya yung pag-retract ng kanilang statement, makukulong pa rin, kaya lang mas magaan ang kaso. Kasi ang kaso lang nila is perjury. Pagsisinungaling. Yung unang sinumpaang salaysay nila, sabi nila, hindi yan totoo. O, sinungaling ka. Yes, sinungaling ako. Ikulong niyo ako. Ang perjury, ano lang, lesser offense, 1 year to 4 years, maximum of 4 years, at saka bailable. Kung ako ang nasasangkot, isa sa mga BGC boys, i-recant ko na lang yung testimony ko para makapagpiyansa ako at least habang undergoing trial yung kaso, nasa labas ako. Kung makonvict man ako, 4 na taon, madali lang yan. At least may billionis ako, something like that. So, huwag kayong magpaloko, tama yun. Mga BGC boys, mag-isip kayo kung ano ang inyong itinanim, yan din ang aanihin ninyo. May hangganan ang lahat. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako sa tribo para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Sila ang natagaan og yero. O nagyod ka nang abot na gid ang ilang yero. Sa kandil. Ari rungga, ari man di sa kandil now, naka-plaster sa kandil. Karot abot na gid ang yero sa tabangan o sin. Ug mag-atop ni sila karon. Og sa atin na gid magdala sa iyahang nga yero. Og karon mao na ni ang kadako sa buslot sa balay ni ate. Mao na ni ang natagaan na mo og yero. So karon makakatop na gid ni sila. So data na gid kayo ang ilang yero. Og karon te pila na day ni katuig ang inyong balay nga inanin ang itsura sa inyong yero. Kapinagid na pulo na ana ni sa ika 13 ka tuig. 13 katuig na. Oo. Oo. Ngano man ti sa kadugay na sa inyong yero, inaana na kadako ang buslot, nagantos na mo sa ulan. Ngano man ti nga wala mo nakaatop o nakapalit og lain nga yero. Kuan lagi kanang lisod lagi ang mga panginabuhian didto ra kutob sa pagkaon, na mga estudyante. Kuan na lang na disipsipan na lang na lagi og atop sa kanang silopin. Sako aron lang gid nga masarbar sa ang ulan. Na basta nagpasalamat gid ko nga naitaw nga gihikap sa Ginoo ang iyang kasing-kasing nga naka-avail mi sa iyang tabang. Dako gid kay akong pasalamat og Ginoo na gid ang magbalo sa tanan. Oo. Pila day kabuk imong anak te? Kuan ni unom. Unom na imong anak. Oo, so salamat kayo te.
Sige, salamat po kayo.